Magandang pagpapalang gabi po at ibabasa ko po si Boyet. Ang kanya pong babasa na sa chapter 4 verses 1 to 6 sa Numbers. Sinasabi po rito, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaki may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kortina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul, at pagkatapos ay isusuot nila ang mga argolya, ang mga pambuhat nito. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang gabi po at muli tayo po yung magsishare sa Numbers chapter 4 verse 7 hanggang 12. Sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan at ang mga sandok, ang mga mangkok at ang mga tasa upang buhusan, at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalatagan ng ibabaw ng mga yaon ng kayong pula, at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng poka. At kanilang ilalagay ang mga pingga, at kukuha sila ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ang kandilerong pangtanglaw at mga ilawan at ang mga gunting at ang mga pinggan at ang lahat ng sidlan langis yaon na kanilang pinangangasiwaan, at kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan sa loob ng isang takip na balat ng poka, at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng damba ng ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, at itong pangalawang ibabasa ko naman ay para po kay Sis Adels, dahil yung kanyang cellphone ay na-reset kanina at hindi niya mabuksan ang kanyang Facebook at Messenger, kaya ibabasa ko po muna siya pansamantala. Ang kanya pong babasahin ay matatagpuan sa Bilang na chapter 4 verses 13 to 17. Sabi po rito, kailangang alisin ang abo sa altar at tatakloban ng telang kulay ube, at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng baga, ang malaking tinidor para sa karne, ang mga pala at ang mga mangkok. Tatakloban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takloban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ng mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin, at sa langis na pamahid siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Last verse, sinabi ng Panginoong kina Moises at Aaron. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Babasahin ko po Numbers chapter 4 verse 18 to 22. Huwag ninyong ihiwalay ang lipin ng mga angkan ng mga kuwathita sa ginta ng mga Levita, kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga
kabanal-banal ang bagay si Aaron at ang kaniyang mag-anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kani-kaniyang palilingkod at ang kani-kaniyang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuaryo kahit sandali man, baka sila'y mamatay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, aayusin mo rin ang bilang ng mag-anak ni Gerson, ayon sa sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mag-angkan. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa bilang chapter 4 verses 23 to 27. Ito po ang nakasulat. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa tuldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gerson ay ang pagdadala ng masumusunod. Ang mga kortena ng tuldang sambahan na tinatawag ding tuldang tipanan. Ang lahat ng pantaklob nito at ang mga kortina sa pintuan. Ang mga kortina sa bakuran na nakapalibot sa tulda at altar. Ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mapanali at lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglingkod sa tulda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Si Aaron at ang mga anak niya ay mamahala sa mga angkan ni Gerson tungkol sa kanilang mga gawain. Magdadala man ng mga magagamitan o gagawa ng ibang mga gawain, kayo ni Aaron magsabi kung ano ang kanilang dadalhin. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Numbers chapter 4 verses 28 to 32. This is the service of the Gershonite clans at the tent of the meeting. Their duties are to be under the direction of Ithamar, son of Aaron, the priest. Count the Merarites by their clans and families. Count all the men from 30 to 50 years of age who come to serve in the work at the tent of the meeting. This is their duty as they perform service at the tent of the meeting to carry the frames of the tabernacle, its crossbars, posts, and bases, as well as the posts of the surrounding courtyard with their bases, tent pegs, ropes, all their equipment, and everything related to their use. Assign each man the specific things he is to carry. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Ang ibabahagi ko pong Bible verse ngayon is galing po sa Book of Numbers chapter 4 verses 33 to 37. At ang sinasabi po dito is this is the service of the Merarite clans as they work at the tent of meeting under the direction of Ithamar, son of Aaron, the priest. The numbering of the Levite clans. Moses, Aaron, and the leaders of the community counted the Kohathites by their clans and families. All the men from 30 to 50 years of age who come to serve in the work at the tent of meeting, counted by clans, were 2,750. This was the total of all those in the Kohathite clans who served at the tent of meeting. Moses and Aaron counted them by according to the Lord's command through Moses. Purihin pong ating Panginoon. Good night po. Muli po magandang gabi at ibabasa ko rin po si Iban na matatagpuan po sa Numbers chapter 4 verses 38 to 42. English translation. The Gershonite division was also listed by its clans and families.
The list included all the men between 30 and 50 years of age who were eligible for service in the tabernacle, and the total number came to 2,630. So this was the total of all those from the Gershonite clans who were eligible to serve at the tabernacle. Moses and Aaron listed them, just as the Lord had commanded. The Merarite division was also listed by its clans and families. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po muli sa atin lahat. Ako naman po ay babasa para sa akin. Ang naibigay po sa akin babasahin ay matatagpuan sa Numbers chapter 4 verses 43 to 48. And so, basahin ko na rin po sa English translation. The list included all the men between 30 and 50 years of age who were eligible for service in the tabernacle, and the total number came to 3,200. So this was the total of those from the Merarite clans who were eligible for service. Moses and Aaron listed them, just as the Lord had commanded through Moses. So Moses, Aaron, and the leaders of Israel listed all the Levites by their clans and families. All the men between 30 and 50 years of age who were eligible for service in the tabernacle and for its transportation numbered 8,580. When their names were recorded, as the Lord had commanded through Moses, each man was assigned his task to told what to carry. And so the registration was completed just as the Lord had commanded Moses. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.